Tahimik na nagpapahinga ang baboy Ramo. Hanggang sa may naamoy ito. Ang kanyang ilong kasi, kaya raw makaamoy ng pagkain ng halos ilang milya ang layo at lalim sa lupa. Kaya ang mga tanim na kamoting kahoy at balinghoy o kasaba, kahit nasa ilalim ng lupa, alam nito kung saan magbubungkal. Pero may problema. Hindi sila ang nagtanim ng kanilang inaani. Dahilan para malagay sa peligro ang kanilang buhay. Sa taniman, una pa raw itong umaani ng halamang ugat o root crops ng mga magsasaka. Nagbubungkal hanggang sa masimot ang pakay na pagkain. Kaya ang kanilang presensya itinuturing na peste sa Tandubas, Tawi-Tawi. Si Tatay Kaing Sayari Sokot ilang beses na raw binungkal ng baboy Ramo ang kanyang lupa. Tay, pag sumugo dito, yung mga baboy, said lahat yan. Mintasaran na inaubos. Bus lahat to. Said yan. Isang gabi lang, kaya nilang anuhin to. So pigs have very strong sense of smell, kaya mahaba yung ilong nila. Even stronger than dogs. Alam nila kung nasaan yung pagkain na bubungkalin nila. And they will use their snouts, yung kanilang mahaba at matitigas na ilong. Yun yung gagawin nila pang kudkod dun sa lupa para hukayin itong mga ugat na ito. Kita rin ang bakas ng pagkaskas ng pangil sa nyog. Kita niyo yung comparison, ito yung 4 months old. Halos kapantay ko lang. Ito yung 9 months old. Ready na for harvest. Kaya yung mga baboy dito, nag-uumpisa na silang umatake. Nag-uumpisa na silang maghukay kasi alam nila na sa ilalim ng mga lupa na nandito, yung mga ugat yan, pwede na nilang kainin. Yun o! So, biruin mo kung kainin nila yan, wala silang mababenta, wala silang kita. But for the pigs, this is ready food for them. Sa loob ng sakahan ni Tatay Kaing, naglagay siya ng trap para sa mga baboy Ramo. So, ito yung isa sa mga paraan. Gumagawa sila ng mga parang very large rat or mouse trap. Pagdating sa pagkain, unahan sa pag-ani. Ganito raw ang sitwasyon sa mga barangay na maraming baboy Ramo. Kahit anong galing daw nito sa pag-amoy ng pagkain at pagbungkal ng lupa, wala itong kawala kapag naapakan ang patibong ng mga magsasaka. Ganun doon nakatali. Grabe, first time namin naka-encounter ng ganito. Wild boar, nakatali. Kahapon lang daw to dumating dito sa kampo nila. Kahapon lang, nanunugod pa. No? Pero parang umamo na ngayon. Maliit pa to. Nakausap ko si Nasrullah Haji Sali ng Ministry of Environment and Natural Resources and Energy o MENRE ng Tandubas. So itong recently na nakuha nila na baboy, paano siya nakuha? Yung isang farmer doon, may may trap siya. Hmm. So nung may nahuli, nagpunta sa akin kahapon ng umaga. Hmm. So pinuntahan namin, nakita ko mayroong positive, may isang juvenile na lalaking baboy Ramo. Dinala ko dito sa military para for safekeeping. Hmm. Anong balak natin dito gawin? Sa amin sir, sa MENRE, yung mga ganito, wildlife na ganito, pinarelease namin yan. Pag malusog sila, hindi sila mahina. May area ba kayo dito kung saan? Meron tayo dito sa bandang gitna, mga forested na mga areas dyan. Kahit maliit at nakatali ang baboy Ramo, ipinakita pa rin nito ang kanyang tapang. Ayan o, ganyan siya o. Look at that. Ganyan siya, talagang mangangagat yan. So kung makagat ka niyan sa kamay mo, sa braso mo, talagang they have very strong mandibles.
They can crush your fingers, pwedeng mabali yung mga buto mo. And kino-consider silang peste dito kasi nga most of the population dito are Muslims, so they don't eat pork. Bago pakawalan, kailangan ko munang suriin ang baboy ramo para masigurong wala siyang sugat at sakit. And the only way for us to be able to do that at para ma-transfer natin siya dun sa bago niyang location is if sedated siya. Kasi pag mga ganito, no way that we will be able to examine it closely kasi manunugod to. These are wild animals. So, pwede mapahamak yung sarili niya in its attempt to escape. Yan, sige. Okay. Binigyan na rin natin siya ng para sa garapata, dewormers. Nagbigay na rin tayo ng vitamins para kahit papaano may baon siya. Nang magising, agad niyang kaming sinugod at kumaripas ng takbo. Natural na mailap ang mga baboy ramo kaya kapag nakarinig ito ng kaluskos, nagtatago na agad ito. So ang mga baboy ramo, in general, they are very crucial na part ng isang ecosystem. Ang tawag nga sa kanila ay forest engineers or ecosystem engineers dahil may kakayahan silang mag-disperse ng mga seeds. Sa aming pag-iikot, may nakita kaming buto ng baboy damo. Ito ng baboy. Bigat pa. Solid, no? Solid. Hindi pa totally, tinanggal yung mga cartilage dito. Pato eh. Dito pa yung ibang part ng Ay, hindi. Hips to hips. Hips ito. Ito siya. Skull na lang ang wala. Tusk. Ganito ang sinasapit ng ibang baboy ramo na nahuhuli. Matagal na raw na may merwisyo ito sa kanilang mga taniman. Marami na raw silang natatanggap ng reklamo tungkol sa mga baboy ramo. Madami talaga. Parang practice din sa amin dito. Lahat ng mga farmers, through fence, ang gamit nila para yung sa mga preventive measure para at least hindi makapasok yung mga baboy damo. Yun na lang ang solusyon paano hindi magdulot ng itong damage itong mga baboy damo sa mga magsasaka, hindi masyado mapinsala. Dati nang isinangguni sa mga eksperto ang kanilang problema sa baboy ramo. Ang payo, maglagay ng pampaingay para magulat ang mga baboy ramo. Sa ngayon, pinag-aaralan pa kung tunay nga itong epektibong solusyon. Kaya ang kanilang taniman, napapalibutan naman ng bakod at boteng may bato. Paraan nila ito para maitaboy ang mga baboy ramo. Sensitibo ang pandinig ng mga baboy ramo, kaya maaari nilang iwasan ang mga maiingay na paligid. Naglagay rin kami ng pampaingay sa bakod ni Tatay Kaing. Dito natin ilalagay yung mga bote. So when the boars, when the pigs, they actually start digging, maiingayan sila, maaalerto yung may-ari at pwede silang mabugaw paalis. No? Sasabit natin itong mga to dito. Sa ganitong paraan, kusa umanong umaalis sa mga baboy ramo. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.